Ang ating natatanging koneksyon kay Jesus bilang kanyang pamilya ay ang ating pagtupad sa kalooban ng Diyos. Wala nang iba. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Habang si Jesus ay nagsasalita sa maraming tao, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas dahil nais nila siyang makausap. May nagsabi kay Jesus, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Ibig nila kayong makausap." Ngunit sinabi niya, "Sino ang aking ina at sino ang aking mga kapatid?" Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, "Sila ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit, iyon ang aking ina at mga kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay connection. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection sa araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganun din po pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po ay nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan po ng Radio Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Mga kapatid, ngayong araw na ito ay tinuturo sa atin ng ating Panginoong Jesus kung ano yung kahulugan ng pagkakaroon ng koneksyon sa Kanya, which means pagiging kapatid, pagiging ina o ama o kaibigan ng ating Panginoong Jesus, yung pagiging bahagi ng pamilya ng Diyos, pamilya ni Jesus. Lagi nating tatandaan, tayong lahat ay pamilya ni Jesus. Tayong mga binyagan, tayong mga Kristiyano, we are the family of God. We are the family of Jesus. Pero hindi sapat na tayo ay tawaging Kristiyano lang, hindi sapat na tayo ay nabinyagan lang para maituring na talagang full-blooded, no, na kapamilya ng Panginoon. Anong sinasabi dito sa ating gospel? Habang si Jesus ay nagtuturo sa kanyang mga alagad, dumating si Maria at ang kanyang mga pinsan. Well, sinabi rito kapatid, pero ang tinutukoy dito ay mga adelphos, no, na kung saan ay blood related, which means pinsan, no. At sinasabi rito na hinanap ni Maria at ng kanyang mga pinsan gusto makausap si Jesus, pero dahil sa dami ng tao ay hindi sila maka-entrada, hindi sila maka-singit, no, sa schedule ni Jesus. Kaya merong alagad na lumapit kay Jesus at sinabing, "Narito ang iyong ina at iyong mga pinsan, iyong mga kapatid." Ano sabi ni Jesus? Ginamit niya yung pagkakataon. It is not out of disrespect sa kanyang nanay na si Maria, kundi ginamit niyang opportunity na to para ipaunawa sa kanyang mga alagad that they are also His family. Pero ano ang consideration? Ano ang pamantayan ng pagkakaroon ng connection kay Jesus, ng pagiging kapamilya ni Jesus? Yung pagtupad sa kalooban ng Diyos. At alam niyo po, si Maria, ang kanyang ina, ang siyang talagang halimbawa natin ng pagtupad sa kalooban ng Diyos. That's why si Maria ay hindi lamang ina biologically ng Panginoong Jesus, but also spiritually. Why? Dahil si Maria ay tumupad sa kalooban ng Diyos. Nang ibalita ng anghel sa kanya siya magiging ina ng anak ng Diyos. Ano sabi ni Maria? "Mangyari nawa sa akin ayon sa kalooban mo." Kaya nga ito'y isang mahalagang paalala sa ating lahat, mga kapatid, that we are the spiritual family of God, spiritual family of Jesus. Kaya tayong lahat, no, sa konseptong ito at sa diwang ito, na tayo ay spiritual na pamilya ng Diyos, ibig sabihin, we are all brothers and sisters. Bilang isang pamilya, tayong lahat ay magkakapatid kay Kristo. At bilang magkakapatid, napakahalaga ng pananagutan natin sa isa't isa, ng pagmamahal natin sa isa't isa, ng pag-aruga, pagkalinga sa isa't isa. Kaya nga, it is unthinkable
for a Christian to destroy another Christian, a brother to destroy another brother or sister against another sister. Napakahalaga na maging maliwanag sa atin ito na tayo magkakapatid kay Kristo. Kaya nga, kapag ang isang kapatid ay nagkakamali, napakahalagang ituwid ng isang kapatid. Kapag ang isang kapatid ay nangangailangan, napakahalagang tulungan ng kanyang kapatid. We are all the family. We are all members of the family of Jesus, of the family of God. Pero ang napakahalagang maunawaan natin, ang pamilya, ang kapatid, ang nanay, ang tatay ng Panginoon ay yung tumutupad sa kalooban ng Diyos. At ano ba yung kalooban ng Diyos sa atin? That we grow in love. That we love every day. Magmalasakit, tumulong, dumamay. Ito yung kalooban ng Diyos sa atin. At tayo magsumikap, magtulong-tulong sa pagbubuo ng pamilyang ito, sa pagpapatatag ng pamilyang ito, sa pagtataguyod ng pamilyang ito. We are the church and we are the family of God. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ama naming Diyos, ipaunawa mo sa amin ng lubos na kami ay kabahagi ng iyong pamilya at minarapat mo kami sa kabila ng aming mga pagkukulang, sa kabila ng aming mga kasalanan. Tinanggap mo kami, niyakap mo kami at itinuring na pamilya mo. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa lahat po ng aking mga followers sa Word of the Day, ang atin pong simbahan ay magdiriwang ng taon ng Hubileo sa susunod na taon, 2025, na tatawaging Jubilee of Hope. At bilang paghahanda po dito, ako po ay nagtakda ng isang espesyal na pilgrimage sa taong ito. Maliban sa pagbisita sa mga kilalang syudad sa Europa tulad ng Paris at Lyon sa bansang France, sa Rome, Milan, sa Venice, sa Florence, Pisa at Assisi sa bansang Italia, ang pilgrimage na ito ay may natatanging katangian. Bibisitahin po natin ang ilang mga Marian shrines tulad ng Our Lady of Miraculous Medal at ang Our Lady of La Salette sa France. Gayon din, ang Holy Face of Jesus of Manopello at ang Eucharistic Miracle sa Lanciano, Italy ay atin ring mabibisita. Hindi lang po iyon, magkakaroon din po tayo ng pagkakataong makita ang mga incorrupt bodies ng mga santo tulad ni na Saint Padre Pio, Saint Catherine Labouré, Saint Vincent de Paul, Saint Bernadette Soubirous, Saint John Vianney, Saint John Bosco, Saint Clare of Assisi, Saint Lucy, at marami pang iba. Magkakaroon din tayo ng pagkakataong mabisita ang 4 na basilika sa Roma at ang ilang mga historical at itinuturing na wonders of the world tulad ng Eiffel Tower, Leaning Tower of Pisa, ang Colosseum at marami pang iba. Kung kayo po ay interesadong makasama ako sa espesyal na pilgrimage na ito, maaari po kayong tumawag o mag-text o mag-email sa mga sumusunod na contact details na nakikita nyo sa screen. First come, first serve basis lamang po ito. Kaya kung kayo interesado, huwag kayong mag-atubiling mag-contact sa amin. Maraming salamat po.